So, today, maaga akong naligo. And then, magpe-prepare din ako ng food. So, ito yung aking lulutuin today. Hipon. And then, lalagyan ko ng some vegetables. Feeling ko, isusutay ko na lang to sa butter para magkalasa-lasa ng kaunti. Pero nagugutom na ako, kaya kukuha ulit ako ng biskwit. So, pakita ko sa inyo guys, yung pinakain ko pa madalas breakfast. Kasi lunch na. Hindi ako masyado nag-feel pag umaga. So, ito, bumili si Mr. na crackers. So, ang pangit ng itsura niya, para siyang karton. Pero, para siyang wafer pag natikpan talaga. And then, maganda siyang partneran ng peanut butter. So, sabi naman ng doktor at ng midwife, pwede akong mag-peanut butter. So, dahil medyo nagugutom na nga ako, guys, bago ko kainin yung bago ko lutuin yung aking lunch, magbibiskwit na lang muna ako. Sobrang gaan niya, and then parang sugar-free to. Kaya, okay lang. And then, yung peanut butter naman, ay okay lang din. So, pag nag-sugar test ako, guys, after 1 hour, kahit kumain ako ng peanut, hindi ganun kataas yung aking sugar. Nandun pa rin siya sa normal range. Gutom na ako. Kaya gusto ko na mag-biscuit. Medyo late na rin kasi. So, ihanda ko na yung gulay na lulutuin ko. So, mag-boil lang ako nito, mixed vegetables. King prawn. King prawn daw, pero maliliit naman siya. So, papakulo lang ako ng tubig, guys, para sa vegetables. So, bali ano pala, guys, kwento ko lang naman. Sa Monday, babalik na naman kami sa midwife. So, ibang ospital naman yon kesa doon sa nakaraan na ako ay nagpa-check ng sugar. So, bali yung sa Monday, yung hospital na yun ay midwife. And then, dun talaga naka-register si Mr. Before. At saka taga dun talaga siya. So, pag may check-up ako, lagi nag-a-adjust si Mr. ng day off. Buti dito, kahit papaano ay naiintindihan nila pag kailangan mong mag-off, ganyan. Hindi katulad minsan sa atin sa Pinas na kung ano yung fix na araw ng day off mo, yun na yun. So, dito hindi. Pwede kang mag-adjust at papayagan ka nila. Mainit na yung butter ko. Hindi na ako maglalagay ng bawang, guys. Nakakatamad kasi. Pero sa Pinas, maglalagay ko ng bawang nito. Dito hindi na, i-direct ko na. Luto naman na yung hipon. Parang iinit na lang siya, ganyan. So, ayan yung itsura niya. So, ayan. Medyo yellow pa yung ibang part. Lalagyan ko lang yan ng konting salt and pepper. And then, feeling ko okay na yan. Nagbukas ako ng exhaust kaya medyo maingay. So, hindi ko rin lalagyan ng patis yung prawn. Kasi minsan parang ang bantok ng patis. So, bali yung patis kasi guys na ginagamit namin dito ay hindi yung patis natin sa Pilipinas. Yung mga brand. So, iba kasi siya. Kaya hindi ako masyadong nagamit ng patis. Hindi ko ng sauce. Ganito pala. Balot-balot pala yung vegetables, yung mixed vegetables. Feeling ko lang yung aking papakulo. More than half yun. Naalala ko yung nagpunta kami ng Asian store. Si Mr. bumili ng paan ng ano kasi alam niya gusto ko yun. Sabi ko nga sa kanya, huwag nang bumili, huwag nang magtanong. Pero sabi niya, alam niya na gusto ko. Kahit ayaw niya. Hindi siya nakainom kasi parang wala na ito kakainin doon. So, gusto ko din yun siguro mag-prito na lang ako ng mamaya. So, luto na guys yung hipon. Parang nasusunod na. Makakuhin ko na.
ayan, kain tayo. Makulimlim na naman sa labas. Sarap mo. Masarap siya. Medyo matigas siya. Kasi nga, luto na to. Nung nabili namin. Naka-packaging lang siya. Pero okay pa rin naman. So yun, danas na danas ko na nakakainip mag-isa sa bahay. Kaya, magbablog na lang din ako. Pag nakapanganap na ako, yan, hindi na ako masyado maiinip. Siguro magiging busy na din. So, sa ngayon, samantalahin ko muna yung pagbablog-vlog. Ito namang kakwenta pa tayo kahit everyday routine lang, ganyan. Wala din naman kasi may ibang pagbablog dito. Pag hindi maalis. Grocery yan. Madalas kami sa grocery. Pero minsan, hindi ko na binablog. Kasi paulit-ulit lang naman yun. Wala din naman ako masyadong masika sa inyo. Kita ko yung work. Wala pa akong work. Pero, after ko manganak, siguro, papahinga lang ako ng mga ilang months, ganyan. So, mag-work na ako. So, although yung work ay naka-standby lang siya. So, share ko na din. Pagdating ko dito sa UK, nag-apply na ako. Parang 2 months, 3 months ganyan. Sa tatlong in-applyan ko, natanggap naman ako, ganyan. Pero yung una, hindi ko na binalikan. Pinagbihan ko na kasi yun ay part-time lang. So, feeling ko wasting time. Sayang lang yung isang araw ko. Kung 2 to 3 hours lang naman ako mag-work. And then yung next one, hindi ko na rin binalikan, hindi ko na tinanggap kasi medyo malayo dito at the same time. Nung time na nag-apply ako sa kanila, wala pa akong address. Wala pa akong bahay. So, kailangan nila yung permanent address. So, yun. Hindi na ako bumalik doon. Kasi wala akong sariling bank account that time. Ang hirap kumuha. Sa HSBC kasi kami nag-apply ni Mr. So, pero na-approve naman yung aking bank account sa HSBC. Kaso ayoko na dun sa pangalawang in-applyan ako. Yun ay, ang in-applyan ko guys, although degree holder ako ng agriculture. Ang course ko talaga sa Pinas is agriculture, fisheries, and business management. So, hindi ko na siya gagamitin dito kasi sabi ni Mr. Nahihirapan ako mag-work sa agriculture sector kasi malamig. So, bali mahirap gamitin yung agriculture dito, guys, kasi ang lamig sa labas. Malamig dito kahit spring, during spring, summer, yan, malamig pa rin yung simoy, ganyan. Kaya sabi ni Mr. wag ko daw gamitin yun kasi hindi ko kakayanin sa labas kasi nga lamigin ako, which is totoo naman. Kaya yung mga 3 job na in-applyan ko, yun ay puro nursing assistant or healthcare support worker ang tawag nila dito. Or support worker yata ang tawag nila. Puro yun yung apply ko. And then itong last, yung naka-standby na job sa akin, ay sa school naman yun. Yun ay support worker din. Parang i-assist mo yung mga students. Ang mga student kasi doon ay children with special needs. Kaya okay lang din na makapag-work ako doon. So, bali nag-alarm lang ako guys para sa aking glucose test na naman. After meal kasi yun, 1 hour. So, labas tayo. Pakita ko sa inyo yung petchay na pinagtatanim ko last time. So, malalaki na sila. So, ayan. Ang dami nila. And then, malalaki na. In a few weeks, yan ay pwede nang i-harvest. Tapos, ito yung aking kalamansi. Kinalbo ko para magdahon ng bago. And then, at the same time, nag-flower na siya. So, sabi ko nga kay Mr. nung nasa Pinas ako, kalbuhin niya para magdahon siya ng bago. So, ito yung ibang tanim dito. Yung okra, hindi ko alam kung makakasurvive. Sana makasurvive siya. And then, itong kamatis na to, tinapon ko lang yan.
nagtubuan. So, kailangan ko na yung i-transplant. And then, yung mga yan, yung malalaki na yan, guys, yan ay labanos. So, malalaki naman yung sitaw. Parang lalaki naman siya. Mahirap pa magtanim dito, guys, kasi yung lupa namin ang pangit. Hindi pa siya ma-cure ng maayos. Sara ko lang. So, ang pangit pa, guys, dito magtanim ng mga gulay. Kasi yung lupa ay clay. Para siyang clay. Sobrang lagkit. Hindi pa siya ganun kagandang taniman. Kaya nag-aantay-antay pa kami na yung lupa ay mag-breakdown, sabi ni Mister. Kasi para mas madali siyang ihalo sa compost. Pero sabi ko sa kanya, sabi ko kay Mister, ibili niya na ako ng compost, yung potting mix, para maitanim ko na yung iba. Kasi yung mga bote, yung mga ganito nga, ginagamit ko pong taniman. Kasi sobrang mahal, guys, talaga ng paso dito sa UK. Sobrang mahal. So, parang nakakahinayang bumili. Kaya sabi ko kay Mister nga, kaysa bili-bili kami, wag na. Putulin ko na lang yung aking mga ginagamit na mineral. Kaya tayo, guys. Ang ganda na ng aming hagdan. Buti hindi siya masyadong mabaho yung carpet. Kasi sabi ni Mister, pag kinabit daw ang carpet, matitrigger daw ako kasi mabaho nga yung amoy. Hindi naman siya mabaho. So, pipinawin ko lang yung mga damit ng aming baby. Nalaghan ko yun nung nakaraan. So, ayan, guys. Pipinawin ko lang yan. So, ayan. Pinawin ko lang. Itong mga bib. Bali, mamaya magsasalang naman ako ng damit namin ni Mister. Sa washing machine, labahin, para matuyo-tuyo na rin. So, yan. Ang cute, no? Galing to lahat sa anak niya. So, bali, titiklopin ko lang to, guys. Tuyo, feeling ko naman to yung tuyo na to. So, ayan. Ito muna sa kama. Magliligpit din ako. So, guys, samahan niyo ako. Mag-glucose test na ako. Dahil 1 hour na after akong kumain. So, sinisigurado ko, guys, na nagwawash muna ako ng kamay bago ako mag-glucose test. Kasi minsan, nakaka-apekto yun daw sa result ng aking test, sabi nung midwife. So, magwawash lang ako ng kamay bago ko gawin yung aking glucose test. Tutusukin ko na naman ang aking daliri. So, wait lang. So, nagwash na ako ng kamay, guys. So, tinutuyo ko lang para hindi mahaluan ng tubig or anything yung aking blood pag ako ay nag-puncture na. So, ayan. Tusok-tusok na naman. Ouch. Sakit, guys. Ang sakit niya magtusok-tusok. Ulit. Bagong blood. So, ito yung aking result. Post-lunch. So, ito yung result, guys. So, ito yung basurahan na binigay sa akin, guys. Dito ko talaga tinatapon lahat yung pinaggamit akong strips at saka yung needle. Yung needle tinatakpan ko ulit para hindi nakakatakot. So, wala na akong strips dito. Ay, parang meron. So, wala na siyang laman ito. Strips na to. And then, hindi ko na to magagamit. Mag-move na ako dito sa kabilang pang glucose test. So, bali i-share ko lang sa inyo, guys. Kahapon nga ay sabi ko kay Mister, wala na akong strips, hindi nakakasya. And then, itong aking needle na to, parang less than 10 na lang to. So, kulang na siya.
Tapos sabi ko kay Mr. Monday pa kami pupunta ng midwife. So, kailangan kong mag-request ulit ng mga strips tsaka needle. So, pumunta kami dito sa local GP. Yung malapit dito lang sa bahay na doktor. Dito kasi ako naka-register. Nagpunta kami kung paano yung gagawin namin. Kasi ubos na nga. So, ang ginawa nila, wala daw kasi sila nitong, ano ba yung brand nito? Aga Matrix. Wala daw silang ganito. Kaya hindi nila ako mabigyan ng strips at saka ng needle. Kaya ang ginawa nila, ay binigyan na lang kami ng bagong pang glucose testing. Free lang to. And then, ang kasama na, medyo nalungkot lang ako kasi kakaunti yung laman. So, ganito yung itsura niya. So, ito yung isa. So, ito yung isa na binigay nila. So, simula bukas or later mamaya after dinner, ito na yung gagamitin kong pang test. And then, yung strips na kasama ay 10 pieces lang. So, nakakalungkot kasi bakit ang unti. Samantalang ito ay 25 pieces. Pero okay lang kasi ang importante ay umabot siya ng until Monday. So, 2 days pa siya. So, every day, 4 na strips at saka needle yung nagagamit ko. So, bali may sasobra lang na isa na strips pagbalik namin sa midwife. And then, yung needle nila, parang 10 pieces lang din. Oo, 10 pieces lang din yung needle. Ito. Pero meron pa naman akong needle na natira dito sa kabila. So, uubusin ko muna to bago ko mag-move dito sa kabila. Then, ito yung pen na bigay na puncture, pang tusok-tusok. So, yan. Ang galing lang kasi instead na problema sila kung paano nila ko bibigyan ng prescription or papabili ng bago, ganun kasi dito. So, yun guys, nakakatuwa lang kasi dalawa na yung pang-monitor ng sugar and then hindi siya required ibalik. Sabi ng midwife. Pwede siyang i-keep kasi disposable daw to. Pag binalik daw, tinatapon na daw nila to. So, ayan guys. Dalawa na sila. So, ito yung isang una kong ginamit na unang bigay ng midwife. Tapos, ito yung bigay ng local GP o yung doktor dito malapit sa amin. So, yan. So, bali magtitiklop na ako guys ng mga blanket ng baby Ella. So, tuyo na kasi. So, pwede ko na itong tiklopin at ilagay muna sa cabinet. Dahil ito ay aking paplansyahin bago ako manganak or bago ko itago or i-prepare kasi mas gusto ko na sure na natiklop yung mga gamit na gagamitin niya. Syempre kasi pag newborn, 'di ba? Masela naman talaga. Actually malinis na 'to nung binigay ng anak ni Mister. Kaso mo maarte ako. Gusto ko ulit labhan. Kaya yan, nilabahan ko kahit malilinis na. Kayo din ba guys? Maselan din ba kayo pag, syempre pag newborn, di ba? Maselan pa yung balat, no? Bango. And then ito, mga cute na bib. Galing din sa kanya to.